Sigurado ka bang hari ng Xuanwu na si Jingwu ay talagang darating tuwing ika-15 ng buwan? Narinig ko raw ang mga babaeng natulog kasama niya ay kung hindi malang 1,000 ay 800. Isingit si Bian Kao at Ertu! Wang Ying, pigilan niyo muna pagsasanay, makakasama yan sa katawan. Mas mabuti pang humanap kayo ng dalaga para makapagpahinga. Magbantay ka sa pintuan, huwag mong hayaang makapasok ang kahit sino. Sige po. Walang galang. Alipin mo lang ko haring Xingwu. Haring Ginoo, hinablutin niyo ang aking kasuotan hanggang sa mapunit ito. Dahil pinasiya mo ako ngayong gabi. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kung ganon, ibigay mo sa akin kung ano mga gustuhan ko. Hindi ka makakatakas. Kung makakatakas ako o hindi, nasa kakayan ko yon. Ngayong gabi, salamat haring Xuanwu. Dati nalungan mo ako makatakas sa kasal. Jimo. Pa. Tignan mo sa loob. Nawalang handmaid na buhangin at pati dangal na binibili na wala na. Hindi ba't natulog lang ako kasama ng lalaki? Hindi malagang dangal. Ang malaga, nakatakas ako. Ngayong araw ay darating ang karwahing pagkasal mo. Kailangan mong sumakay kahit ayaw mo. Kung hindi, papatayin mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging hadlang. Itong sariling kagandahan. Siyang mapapangasawa mo. Kinongshen, tingnan mong mabuti. Ayos, tingnan mo pa. Ay nako. Ang baywang niya, manipis at malambot. Tsaka mapapaglingkuran ka ng maayos, Kinongshen. Kaya mula ngayon, iisa na tayong pamilya kapag may biyayang dumating. Huwag kayong mag-alala, ko. Paano kung ako mismo ang susubok? Ang lambot. Ang kamay ng aking asawa ay maputi at malambot. Ang kamay mong yan? Bakit isa kang maruming babae? Walang hiya ka! Eh, bebenta mo na nga ako. Ano pang mukhang matitira sa akin? Niloko mo siya! Anong gagawin mo? Gusto mong patayin ako? Isa kang maruming babae. Walang ganitong anak na babae ang pamilya, Kin! Hindi mo ba tatanungin kung sinong kumuha ng pagkaberhen ko? Kung gusto niya akong patayin, tanungin muna niyo kung papayag siya. Ito isang hangal na babae. Naaalala ko, sa buong mundo pa isang taong nagmamayari ng Haring Xuan. Haring Xuan? Ayaw na maipakulob ang babae ng Haring Xuan. May ilang buhay pa akong maraming kunin. General Jin, ako'y magpapaalam na. Ikaw, lumayas ka dito! Huwag ka nang bumalik dito kailanman! Lolo, hindi niya pwedeng palayasin sa binibini ng ganyan. Lolo! Maghanap muna tayo ng isang pansamantalang baypahingahan. Ginoo, kakapanood ko na ng malaking palabas. Hindi na nakapagtataka na hindi namin makita ang tao sa bahay aliwan. Ginoo, hindi mo ba hahanapin si Binibining Luyan? Bakit ako magmamadali? Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong tao. Alam kong biyaya siya galing sa langit. Ano lang dapat natin gawin ngayon? Pinalis na tayo sa mansyon ng Ken. May natitira pa akong 50 liyang ng pilak. Umupa tayo ng maliit na kwarto at magtayo ng munting negosyo. Ang ganitong buhay ay hindi mas madali kaysa sa mansyon ng Ken. Napakalupit naman ng ama mo. Ikaw kayong tunay na anak. Kahit konting pera ay hindi kanya binigyan. Napaka-inosente mo. Gusto niyang kitili ang buhay natin. Paano pa kaya siya magbibigay ng pera? Imposible. Naalala mo pa ba ang kapatid ko? Saklolo! Maliit na puta! Lumabas ka at mamatay ka! Uunahin kitang patayin kaysa doon sa kuneho! Isang taong maliit na mapanin lang! Halos nadumihan mong damit ko! Ang pagpatay ay lubag sa batas. Lubag sa batas? Siya mismo ang gumawa nito. Ako ang kanyang ama. Kung papatayin ko siya, nililinis ko lang ang tahanan ko! Hindi ganon.
Tapos na kayo! Pagkalipas ng 3 taon, sumakay ka sa karwaheng pagpapakasal. Dumating ko sa isang lipunan pinapabura ng lalaki at inaapi ang babae. Para magbigay ng paliwanag kay Shen Zushi at para sa danga ni Shen Chensheng, siya magpapadala ng mga matay tao para patayin ako. Ang kapalaran ay tila dumating na. Ginoo, mag-ingat po kayo. Binibini. Ngayong gabi ay humihina ng aking lakas at tila nanlalamig ang katawan ko. Mari bang samahan mo kung pumunta sa bahay panuluyan? Kanina, tinulungan rin kita sa kahilingan mo. Kung may kailangan ka, nararapat ang suklian ko ito. Ginoo, bakit bigla nagka-problema ang katawan ninyo? Ilang litid bang ginagamit ng disenyo ng pulseras na ito? Pasensya na, medyo nasaktan kita. Ayos ka na ba ngayon? Nailibot ko na ang kaharian ng Nangyo pero wala akong natagpuang taong kayang buksan ang singsing ng langit. Hindi ko akalaing ikaw makakagawa nito. Niligtas mong buhay ko. Mari bang malaman kung pangalan mo, Binibini? Bibigyan kita ng malaking gantimpala balang araw. Hindi na kailangan. Minsan mo akong tinulungan. Ngayon, tinulungan din kita. Wala na tayong utang sa isa't isa. Tingnan mong ginuhit ko. Maganda, hindi ba? Ang aking Binibini hindi mahilig sa armas. Sino ka ba? Ako si Shinluyan. Pero, ako si Shinluyan mula sa inarap. Isang dalubhasa sa paggawa ng mga sandata. Kung ganoon, nasa naming Binibini. Saan mo siya dinala? Hindi ko alam. Dala ko ng labas sa'yo rito. Pananagutan kita hanggang sa huli. Simula ngayon, magkaugnay ng ating mga kapalaran. Sa wakas, nagkita tayo ulit. Subukan mong tumakas pa. Hindi ko na may papangakong mabubuhay pang iyong kapatid na babae. Ako isang kasambahay lang. Hindi niya ako kapatid na babae. Hindi na ako tatakas. Ngunit, hinuli mo kasamahan ko. Pagkawalan ninyo siya. May kaunting pera sa bag ko. Umuwi ka sa bayan para magnegosyo ng kaunti. Mamuhay ng tahimik. Haring Xuanwu, bakit hindi ka man nagpaalam sa pagdating mo? Ikaw, bakit ganyan ang ayos mo? Anong ginagawa mo rito? Binibini, may problema ka ba? Sabihin mo lang at sisiguraduhin kong ligtas ka makaalis. Hindi na kailangan. Sasama na lang ako kay Prinsipe. Tara na. Kailangan pa kitang suklian. Ginoo, may mga salitang hindi kailangang pahabain. May mga taong gagamitan ng langit ng singsing para ikulong ka at gagawing baliktad ang dalo ng dugo mo. Mukhang marami kang kaaway, kaya mas mabuting sumama ko sa Prinsipe. Basta't lahat. Ngayon, gusto kong malaman kung paano mo balak tumakas. Paano ka tatakas? Puno ng mga tao sa loob at labas ng bakuran. Hindi ka makakatakas. Lahat ay nakasilala sa kakayahan ko. Noon, sinabi mo rin ang parehong bagay na kaya mo maibsan ang sakit ng aking lason. Basta sumunod ka. Bibigyan kita ng gantimpala. Huwag kang magka-interes sa prinsipe ko. Kung laruan ka, dapat kumilos ka ng kagaya ng isang laruan. Nasaan siya? Nawala siya. Nako, paano ko ito ipapayang sa prinsipe? Ako bang hinahanap mo? Paalam, Xuanwu. Binibini, sa wakas nandito ka na. At hindi ka naman tanga. Alam mo, hinintay mo ko rito. May kaunting pera sa bag ko. Umuwi ka sa bayan para magnegosyo ng kaunti. Mamuhay ng tahimik. Ang prinsipe ay matalino at maabilidad. Alam pa niya kung saan tatakas si Binibining Luyan. Binibini, gutom ka na siguro. Tikman mong pansit mula sa bayan ko. Lumapit kayo, tignan nyo! Ang nanay niya ay pinatay ng mga Manchu at siya na lang ang natitira sa lahi nila. Bilhin nyo na siya! Magkano pa bang natitira ng pera natin? Meron pa naman. Bantayan siya at paluin siya! Siguradong hindi siya Bibigyan iibig! kita ng 50 liyang. Ang Binibini ang bibili sa kanya. Yung taong Manchu ay iyon na! 500 liyang! O sige, sa'yo na! Dalhin mo na siya! Ngayon maraming bata na punta sa kanya at karamihan sa kanila ay bigla na mamamatay. Binibini! Pigilan mo ako! Papatayin kong hayop na yon! Hindi na rin siya kayang labanin! Binibini, pinapatawag ka ng prinsipe.
Paano mo nalaman na nandito ako? Sinusundan mo ba ako? May opisyal akong tungkulin. Napadaan lang ako. Kumusta? Kailangan mo ba ang tulong mula sa akin? Nagkita mo naman lahat, diba? Kailangan? Kayang-kaya ko ang aking sarili? Ay ha ha ha. Sabi nila, ang mga batang barbaro, matibay sa bugbog at bagsak. Tingnan natin kung gaano kakasaya kalaro mamaya. Ha ha. Naku, ang ganda ng iyong kutis. Ang kinis ng iyong balat. Aray ko. Palayain. Papalayain ko ba siya dahil lang sa iyong sinabi? Binili ko siya sa halagang 500 pilak. Mga tauhan, halina rito. Ha ha ha. Saan? Aba, magaling. Bakit hindi ka tumatakbo ngayon, ha? Hulihin ninyong lahat ang mga iyan. Ha 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 ha. Saan ka? Tigre! Prinsipe, nakita si Binibining Luoyin. Hulihin ko ba? Hindi ba't sadyang magaling siya, kaya niyang lutasin ang lahat? Katatakas lang niya sa villa. Bakit wala pa si Binibining Luoyin? Jinmu, kung may ayaw sa aking 10 bilyong yaman, sige, umalis na tayo. Kalayaan lang yan. Mas mahalaga ba sa buhay? Prinsipe, pinipigilan niya ang karwahe. Hinaharangan mo ang karwahe ng aking kamahalan na prinsipe sa gitna ng daan, dalhin siya sa ibaba at patayin siya. Isang hamak na basagulero lang siya, hayaan mong saktan ka niya. Hilahin niyo siya palayo! Hilahin niyo siya palayo! Sumama ka na sa akin! Mamaya sasamahan din ako ng binibini mo. Kung sasama sa opisyal, malaman kung kaya niya yon. Aba, sa lugar na ito, meron pa bang hindi ko kayang makuha? Kahit ang babae ko pinagnanasaan mo. Ah, oo, ang Prinsipe Xuanwu. Si Prinsipe Xuanwu nga pala, siya nga po. Mukhang mahilig ka sa kakaibang klase ng katuwaan, ano? Ah, Prinsipe, kung gusto mo, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Tiniyak kong kakaibang ligaya ang iyong madarama. Magtitigay ka ng regalo sa akin, karapat dapat ka ba? Bibigyan kita ng pagkakataong maghiganti. Aray ko po, aray ko. Nakarating na tayo. Huwag mo nang madumihan ang sarili mong mga kamay. Prinsipe, ano ang gagawin natin sa opisyal na ito? Pagpira-pirasuhin. Wag, Prinsipe, maawa po. Prinsipe, maawa po. Dahil sa maliit na bagay, nagpakita ka ng ganyan. Ayusin mo ang sarili mo at sumama sa akin para sunduin siya. Binibining Luoyin, ipagkakatiwala mo na sa akin ang batang ito. Maraming salamat po, pinuno ng Gwardiya Jinmu. Halika na, umalis na tayo. Tinulungan kitang ayusin ang gulo. Paano ka magpapasalamat? Prinsipe, ang karwahe. Niligas ko ang buhay para sa'yo. Wala ka man lang bang magandang masabi? Salamat. Ang aking minimithi ay hindi lamang isang simpleng pasasalamat. Nais ko ng higit pa riyan. Sinundo niya. Binibini, pinanatili mo ang kapayapaan sa hangganan. Ipinadala ng emperador si Prinsipe Xuanwu sa pagpupulong para sa 7 lungsod. Malapit na ang magandang balita. Matagal ko itong pinagplanuhan, kaya syempre, ang tanging hangarin ko ay makasal sa prinsipe ng Xuanwu at maging tanging prinsesa niya.
Pinuno ng Guardia Jinmu. Nasa unahan ba si Kuya Zemo? Hindi tama. Paano niya nagawa yan? Wala na ba siyang pakialam sa reputasyon? Nasa kalye tayo. Paano kung makita siyang gumawa ng kahiyahiyang bagay sa publiko? Batang lalaki, huwag kang mahiya at itago ang iyong mukha sa likod ng kalasag. Kapag nakuha, umalis. Sinadya mo to. Naaapi ka ba? Sinumang babae na makita ng walang saplot ay tiyak na makakaramdam ng pagkaapi. Ang babae sa labas, may lihim na motibo. Kalukuhan mo yan. Bakit ako nadamay? Siguro dahil gusto kita. Gusto mo ba siyang yurakam? Bilang taong malapit sa akin, natural lang na obligasyon mong tulungan akong iwasan ang mga hindi kinakailangang gulo. Hindi mo ako pag-aari dahil natulog tayo. Binibining Looyin, samahan niyo na po ang prinsipe. Pinunujin mo, nagkamali ka ba ng tao? Siya ang panauhin ng prinsipe. Binibining Looyin, nagkakamali ka. Utos ito ng emperador sa prinsipe. Prinsipe ninyo, hindi na uutusan basta utos lang. May mas malalim na dahilan. Si Binibining Xiao ay ang kakambal ng yumaong fiancé ng prinsipe, si Binibining Xiao Dongjun. Magkapatid na babae na parehong umiibig sa iisang lalaki. Napakalaki pala ng kapangyarihan ng pag-akit ng inyong prinsipe. Kailan pa ba naging karapat-dapat ang apo ng dating punong ministro na pintasan ng isang babaeng galing sa bahay aliwan? Pakiusap, padaanin ninyo ako. Kailangan ko pang magpatuloy sa pamimili ng mga kailangan. Napakawalang hiya at abang babae. Ang mga babaeng ito mula sa bahay aliwan, kahiya-hiya, gumagawa ng kahalayan sa harap ng lahat, kasama ang mga lalaki sa gitna ng araw. Mababa rin si Prinsipe Xuanwu. Siya ang gustong makipaglaro sa akin. Anong di mo ibabahagi? Singgoy. Tigil, Binibining Xiao Changyue. Pakiusap, huwag mong pahirapan si Binibining Looyin. Pinuno ng Guardia Jinmu, sa anong karapatan mo ako pipigilan? Ako ay isang prinsesa na itinalaga mismo ng mahal na hari. Alamin mo ang iyong sariling antas. Yunkin, kapatid, dahil sa iyong paghihirap sa paglilingkod sa prinsipe, ako'y may espesyal na inihanda. Naghanda ako ng isang napakalaking regalo para sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ito makamamatay sa iyo. Isa lamang itong maliit na danhong pil. Naglingkod ka sa prinsipe, pero hindi ka nagdikilgalang sa akin. Ito ay isang malaking paglabag. Ang pildoras na ito ay sisiguraduhin na hindi ka na makakakain pa sa mga susunod na araw. Hindi ko yan iinumin. Yunking. Inapi ako rito. Jinmu, ayos ka lang. Napakalalim ng pagmamahal ng amo at alipin. Jinmu. Nandito si Kuya Zemo, kaya hindi kita sasaktan. Pero siya, isang alipin lang, kahit mamatay pa, wala lang. Dahil pinoprotektahan mo siya, huwag mo akong sisihin. Yongjin, sige. Ma'am! Huwag kang gagalaw, baka mapatay niya ako. Napaka-istorbo ninyo sa pamamahinga ng prinsipe. Binibini, dumating na kayo? Prinsipe, kung tumama pa ng ilang beses ang latigo, baldado na sana si Binibining Looyin. Humuhusay si Yongkin, pati ang tauhan ko, nilakasan loob niyang saktan. Kuya Zemo, gusto lang namang magbigay ng leksyon ni Yongkin sa aliping ito. Hindi niya namalayan ang bigat ng kanyang mga galaw. Ako na ang hihingi ng paumanhin para sa kanya. Ikaw ay pag-aari ng prinsipe. Sa hinaharap, sinumang mangahas na manakit sa iyo, ipag-utos mo kay pinuno ng Guardia Jinmu na putulin ang kanilang mga binti. Gumagaling na ba ang iyong mga sugat? Siguro, malapit nang gumaling. Kung sugatan ka, paano mo ako paglilingkuran? Alam kong wala talagang magandang salita ang lalabas sa bibig mo. Prinsipe, naglalaro ka ba ng puzzle? Pwede ba akong makisali rin? Bakit interesado ka rito? Sa tingin mo ba, maiintindihan mo ito? Disenyo lang ito, hindi ba? Halos tulad ng bordang pattern. Pwede akong sumubo. 28 lahat, 15 pa lang ang nakukuha ko. Wala pang nakakabuo nito sa mga tauhan ko.
Paano kung mabuo ko ito? Bakit hindi tayo magpustahan? Sabihin mo, anong gusto mo? Kung mabubuo ko ang halos kabuuan, bibigyan ako ng prinsipe ng 1,000 pilak. Bakit mo naman iisipin na bibigyan ka ng prinsipe ng ganyang kalaking halaga? Alam mo, ang isang tagapagpainit ng kama, 1 pilak lang ang sahod sa 1 buwan. Ang drawing na nagustuhan ng prinsipe, tiyak na hindi pangkaraniwan, baka higit pa sa 1,000 pilak ang halaga. Sige, hahayaan kitang subukan. Teka lang po, mahal na prinsipe, tingnan ninyo kung tama ang pagkakasunod-sunod ng aking mga pinagdugtong na bahagi ng puzzle. Siguradong pinagtagpi-tagpi mo lang yan ng walang kaayusan. Ikaw ba ang nagbuo niyan? Talaga bang ikaw ang bumuo niyan? Oo naman, may iba pa bang tao rito? Magaling ang pagkakabuo mo sa plano. Nasaan ang 1,000 pilak ko? Ipapabigay ko kay Jinmu ang 1,000 pilak. Kailan yan? Ito muna sa'yo. Jade pendant, magkano? Ha! Personal kong Jade. Yan! May 100 bang tatanggap sa jade ng prinsipe? Walang hindi nakakakilala sa sagisag ng Xuanwu Princess Mansion. Sa bawat pagtakas, mahuhuli ka. Subukan mo lang tumakas ulit. Sigurado akong marami ang magagapos sa'yo at ibabalik ka sa akin. Ang prinsipe ng Xuanwu, pangalawa sa pinakamakapangyarihan, talagang maraming pakulo. Karaniwan, ang sino mang binabaliwala ang babala ng prinsipe ay hindi maganda ang kinahihinatnan. Paulit-ulit kang tumatakas pero pinatawad na kita ng buong kabutihang loob. Huwag kang maging mapaghanap. Prinsipe, may naghanda ng handaan sa Chunhui Pavilion para sa iyo. Nais mo bang dumalo? Siyempre, paano ko naman sila bibiguin? Dahil ang prinsipe ay dadalo sa piging, maglilibot na lamang ako sa lansangan. Gayunpaman, dahil hawak mo na ang jade pendant, imposibleng makatakas ako. Pwede ko bang tingnan ang kahong ito? Binibini, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo sa 30 barya. Ipambayad ito ng matanda sa akin ilang araw lang. Binili ko. Uy, teka muna. Binata, sa wakas ay nakita rin kita. Sabi mo yung magtitinda ka lang, pero bakit pa ikot-ikot ka sa mga kalye? Nagtitinda ako, kaya dapat lumilibot. Isang sirang gamit binayad sa akin. Hindi pa kita napapanagot. Sirang bagay? Ang lakas ng loob mong sabihing sirang bagay ang paninda ko? Heto ang pera, ibalik mo sa akin ang sirang bagay ko. Naku, malas mo. Nabili na ng binibini kanina ang kahon. Binibini! Ipagbili mo na sa akin ang kahon, magbabayad ako ng 2 pirasong pilak. Di mabibili ang kahong ito sa 2 pilak. Minamaliit mo ba ako, Ginoo? Eksperto ka binibini, magkano ang gusto mo? 1,000. 1,000? Binibini? Hindi ba pwedeng bawasan ng kaunti? Hoy, binibini! Sige, pahayag na ako. Ngunit wala akong dalang ganong kalaking pera. Maaari bang maghintay ka muna sandali, binibini? Sa Chunhui Pavilion, kapag sapat na ang pilak, hanapin mo ako. Sige na, narito. Prinsipe, kilala ni Binibining Looyin si Elder Shu ng Tianji. Siya ay talagang hindi isang simpleng tao. Halika, dalhin siya sa Chunhui Pavilion. Sige, ako na ang bahala. Paparating na si Fujimo, siguraduhin niyong dalawa na makukuha ang blueprint mula sa kanya. Huwag mag-alala, Panginoon. Tatapusin namin ang misyon. Kung kinakailangan. Naiintindihan ko. Mabuti na may ambisyon ng Panginoon, ngunit ang Xuanwu King, madali ba siyang mapatay? Kunin muna ang blueprint. Kapag nagtagumpay na ang Panginoon, mapapatay na rin niya si Xuanwu King. Xiaolong batiin kapatid ko. Utos ng general. Buong puso akong maglilingkod sa prinsipe para maibsan ang kanyang pagod. Kung gayon, nais kong makita kung paano ninyo balak na ibsan ang aking kapag-uran at pagkabagot. Anino ng ahas? Halika. Kuya Zimo, talagang napaka-popular mo. Lahat ay humahanga at nagpapahalaga sa'yo.
Talagang babaero. Tigil, sinabi kong lumapit ka para pagsilbihan ako, bakit ka aalis? Isa, dalawa, tatlo, apat. Prinsipe, kaya mo pa bang panindigan ito? Kung kakayanin ko ba o hindi, malalaman mo kapag manatili ka at saksihan ang lahat. Kung kakayanin ko ba o hindi, malalaman mo kapag manatili ka at saksihan ang lahat. Aking kapatid, kapag ikaw ay nakapasok na sa Xuanwu Royal Palace, kailangan mo nang masanay sa mga ganitong bagay. Iyan ay para kay Binibining Xiao. Hindi ko dudungisan ang palasyo ng prinsipe bilang babaeng nagmula sa bahay aliwan. Prinsipe, huminahon kayo. May magtuturo sa kapatid ko. Hanggang dyan lang ba ang galit mo? Alam naming di ka namin masaktan, kaya hindi lang ikaw ang target namin. Kuya Zimo, may lason si Bingsheng. Tulungan ako, yakpin siya. Kung gusto mong patayin si Xiao Changyue, bakit hindi mo pagawin? Ang dami mong sinasabi. Sabihin nyo na, ano ba talaga ang gusto ninyo? Gusto ko ang blueprint ng repeating crossbow na hawak mo. Hindi mo ililigtas kakambal mo. Hindi mo kailangang intindihin ang aming sitwasyon. Yamang aming tinanggap ang misyong ito, kami hindi natatakot sa kamatayan. Prinsipe, sa iyong palagay, gaano katagal pa kaya si Binibining Xiao makakapagpatuloy sa ganitong sitwasyon? Enjoy ka pa sa pakikinig. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Si Binibining Xiao ay bagong alipin lang at ngayon ay nasa ganitong kalagayan. Mabuti na nga lang at hindi pa ako nagdidiwang ng may tambol. Kuya Zimo, tulong. Sige, umayos. Kahit na ibigay ko sa inyo ang mga plano, sa tingin nyo ba makakalabas pa kayo rito ng buhay? Ibibigay sa kanya ang plano? Kapag ako ang nagdala ng plano, hindi ba't para na rin akong pinapunta sa tiyak na kamatayan? Kung ganyan kayo katindi kay Binibining Xiao, kapag ako ang nagpunta, malamang ay maging bangkay din ako. Sa huli, tauhan pa rin ako ng prinsipe. Ikaw na mismo ang maghahatid ng mga plano. Hindi ba't parang pinapapunta nyo na ako sa tiyak kong kamatayan? Kung di ako bumalik, sana alagaan ni Prinsipe si Wuto, kapalit ng buhay ko para sa inyo. Naku, napapalibutan na pala ng mga tao ang buong kalye. Sana lang malagpasan ko to. Bakit siya? Dala ko na ang plano, sino ang tatanggap? Sundin mo ako, lumabas ng tarangkahan, may karwahe roon. Hindi mo ako papatayin? Akala ba ng prinsipe ay hahayaan kong umalis si Binibining Xiao? Paano ako mabubuhay kung palalayain ko siya? Ha? Ang babaeng yun kanina, bibigyan niya ba tayo ng mga piyesa? Kuya Zimo, tulungan mo ako. Nasaan sila? Sundan si Binibining Luoyin. Prinsipe, kung nag-aalala ka, bakit mo siya pinayagan? Jinmo, naniniwala ka bang isang babae ang gumawa ng plano ng repeating crossbow? Prinsipe, hindi kayo naniniwala kay Binibining Luoyin? Di ako naniniwala sa nagkataon. Prinsipe, nag-aalala ka nga ba o hindi? Prinsipe, saglit, teka lang at sundan kita. Wah, teka, anong lugar to? Nagdala lang ako ng plano. Binibini, nasaan na kaya ang aking kahon? Nasaan? Nakita mo ba ang pera? 1,000 pirasong pilak. Gusto ko sanang ipahiram, pero sa kasamaang palad, ayaw itong isauli ng amo ko. Mukhang balak niyo talagang nakawin ang bagay na iyan. Sayang, wala sa akin ang kahon. Ikaw, anak ka ba ni master mo? Narinig mo na siguro ang reputasyon ni Prinsipe Xuanwu sa mga babae. Walang formal na titulo ang mga babaeng pinangakuan niya, kaya hindi rin ako maituturing na kanyang babae. May pinapahanap ka ba kay master mo para ipagpalit ang kahon sa sulat niya? Bakit mo nasabing ganun ako kahalaga sa kanya? Kung ganun, sabihin mo sa akin, ano nga ba ang iyong katayuan dito sa aking palasyo? Katulong. Oo, isa lang siyang alipin na tagapagpainit ng kama. Kung nais ninyong patayin siya, sige. Ngunit hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataong gawin niyon. Galing talaga ng prinsipe ng Xuanwu. Kailangan mo pa ng galing para makakuha ng kahit ano mula sa kanya. Itigil mo na yung pagpapanggap mo. Kung hindi mo ipapakita ang tunay mong anyo, hindi pwede. Yan ang aking hangganan.
Hindi ko akalain sikat ka pala. Ihamak sa prinsipe, may karisma. Galit ka pa dahil ginamit kita bilang pain. May sariling dahilan ang prinsipe. Bago umalis, ipinagkatiwala ko ang kapatid ko sa kanya. Kung nagawa mo yan, mabuti yan. Oh, hindi ka ba masaya na ako mismo ang nagdala niyan para sa'yo? Prinsipe, bakit kailangan mong magkunwari ng kabutihan at katarungan? Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, hindi mo ako hahayaang maharap sa ganitong uri ng panganib. Ang tanging nais mo ay patayin ako para matahimik. Huwag mo akong pigilan. Ako mismo ang babalik. Nasa iyo pa rin si Wutong. Naalala mo pa rin bang bumalik dito sa wakas? May tanong ako, paano mo nalaman buuin ang repeating crossbow? Nagkataon lang. Ganon din ako. Ano ito? Ito ba ang iyong kasangkapan para makatakas mula sa mansyon ng prinsipe? Supot lang ng karalyong. Linawin! Magaling ako sa sandata. Nag-aaral ka sa Tianji? Dahil nag-aral ako sa isang bihasang guro, natural lang na maunawaan ko ang mga blueprint ng armas. Hindi nagkataon ang repeating crossbow, sanay lang ako sa disenyo ng armas. Sino ang guro? Di ko pwedeng ibunyag pagkakakilanlan ng guro ko. Kung malaman nila, patay ako. Sa tingin ko, walang makakapatay sa sinumang nais kong protektahan. Gaano man kahigpit ang bantay, hindi nila mapipigilan ang guro ko. Isa lang namang blueprint ng pana iyan. Kung kailangan mo, prinsipe, tutulong ako. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang kahong ito'y may flower flag mouse. Buksan lahat ng 3 susian para makita ang nakatago. Plano ng repeating crossbow? Naparito ako ngayon para makipagkasundo sa inyo, prinsipe. Kaya kong gumawa ng repeating crossbow. Magaling na ba ang mga sugat mo? Ako, maayos naman ako. Kayang-kaya ko ang aking sarili at ang lahat ng bagay na kailangan kong asikasuhin. Ito ay isang eksklusibong formula mula sa palasyo ng Xuanwu na mabilis na nakapagpapagaling ng mga galos. Tungkol sa usapan natin kanina, ano ang iyong mga kondisyon? Gusto ko ng 3,000. Nagkulang ba ako sa'yo o sadyang mukha ka lang pera? Paano kung nais kong umalis? Wag. Kaya pera lang. Deal. Bini-bini, bakit ngayon ka lang? Nagka-aberya lang. Ligtas ka. Utong, may nang api ba sa'yo? Wala po. Kung ayaw, iba ang tatanungin ko. Ha? Sabi ni Xia Changyun, mamamatay ka. Sabi ni Xia Changyun, mamamatay ka. Sabi niya, kapag napangasawa niya ang prinsipe, hindi ka mabubuhay. Hindi ka mamamatay. Walang katuturan yan. Wala naman akong balak na maging 2 asawa niya. Bini-bini, di mo balak makasama ang prinsipe? Ang hangad ko'y pag-ibig naming 2 lang. Siya'y prinsipe, kaya nakatakdang napapalibutan ng mga babae. May pangarap ako't may kapalaran siya. Maghihiwalay din kami. Nihado ka dyan? Depende yan kung paano mo titingnan. Para lang naman akong nakagat ng aso. Saan ba siya nagkulang kay Luoyin? Sa tingin ko po, kamahalan, masyado na kayong maluwag kay binibining Luoyin. Ha, ganun ba? Sabihin mo nga sa akin, saan ko pa siya pinagpakitaan ng awa o naging mapagbigay? Ang prinsipe di kailan may nakikipag-isang gabi, ngunit bumalik sa panuntunan para kay binibining Luoyin. Ang kanyang balabal, di niya hinahayaang mahawakan, ngunit pinasuot niya kay binibining Luoyin upang magpainit. Saga. Hindi siya nagsisisi sa pagtakas niya. Hinarang ni binibining Luoyin ang karwahe, at kung hindi niyo po gusto, hindi sana siya makakasampa sa gilid ng karwahe dahil sa sipa niya. Oo nga. Alam mo na ring madalas akong bumalik sa panuntunan para sa kanya. Walang pinipili ang mabuti at masama at gusto pa ring umalis. Bukas sa Fengki, ipaturo kay Ginanggui ang tamang asal. Prinsipe, itinuturing niyo ba si binibining Luoyin na magiging asawa? Ang pagpapaturo kay Ginanggui ay para lang sa prinsesa.
Gusto ko lang siyang matuto kung paano magsilbi. Binibini, hindi karapat-dapat ang prinsipe sa ganyang babae. Huwag kang mag-alala, may kakilala ako sa mansyon ng Prinsipe Xuanwu. Ako ang magiging asawa ng prinsipe, kaya may ibang gagawa para sa akin upang disiplinahin ang hamak na alipin. Tia Gui, ipinagkakatiwala sa iyo ng prinsipe si Binibining Luoyin. Siguraduhing ipaalam mo sa kanya ang mga patakaran ng Prinsipe Xuanwu. Binibining Luoyin, si Tia Gui ay matagal nang naninilbihan sa mansyon at personal na katulong ng yumaong prinsesa. Mahalaga siya sa prinsipe. Inutusan akong turuan ka ng wastong asal at sisimulan natin ito sa paglilinis. Ang iyong unang pagkakamali ay ang pumasok sa bulwagan ng mga ninuno nang hindi nagbibigay galang. Maging maingat ka, Binibini, sapagkat ang aking tungkulin ay piyakin na sumusunod ka sa lahat ng patakaran. May kaunting kasanayan din ako sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong pagkatapos kang parusahan, walang maiiwang marka sa balat mo para hindi maantala ang paglilingkod mo sa prinsipe sa gabi. Ito ang unang utos, ang paglilinis sa mga tableta ng ninuno. Napakarami niyang ninuno sa labas. Huwag kang sumabat sa aking sinasabi habang nililinis ang mga tableta, yumukod sa mga ninuno. Nakakatuwa naman, mga ninuno ng kanyang amang Simo. Bakit ko sila pagsisilbihan? Hoy, ikaw na babae ka, pwede kang magmatigas. Pero tingnan natin kung hindi ko kitilin ang buhay ng batang babaeng kasama mo rito. Bakit mo kailangang mag-aksaya ng panahon para sa isang taong walang pakialam at walang alam sa mga pangyayari? Ako lamang ang may karapatang magdikta sa iyo kung ano ang nararapat mong gawin. Ay magpapahinga. Tila mahusay ang pagtuturo sa iyo ni Yaya Gui ng mga patakaran. Mukhang itinatago mo na ang iyong mga matatalim na kuko. Prinsipe, pinapasok mo ba ako para pahirapan? Kung ganoon, binabati kita. Nagtagumpay ka. Sobra ka. Anong ginagawa mo? Alam mo ba ito? Mahalaga pa ba yan? Sa iyong puso, ganyan ba ang tingin mo sa akin? Isang ganap na walang hiya? Prinsipe, bakit mo ako pinapunta rito? Inaalala ko ng sugat mo. Nag-aalala? Ito ba ang pag-aalala ng prinsipe? Kasalanan ko pa ba? Hinayaan mo akong hiyain, tapos dagamutin mo ako. Pumunta ka ba rito, prinsipe, para tingnan kung ang iyong alagang hayop ay natuto ng sumunod at maging masunurin? Kung gayon, salamat sa iyong pag-aalala at sisikapin kong matapos agad ang repeating crossbow. Ikaw. Alalahanin ko ang kabutihan ng mahal na emperador at ako'y mauuna na. Kailangan ko pa kasing bumili ng alak. Naku, Mingking, mag-ingat ka. Huwag mong sasaktan ang aking magiging kapatid sa hinaharap. Siya ang magiging kapatid ni Binibining Xiao, kaya ingatan mo siya. Hindi ko po matatanggap, nararapat lamang sa inyo. Hiniling ko na sa mahal na emperador na igawad sa akin ang titulong Prinsesa Xuanwu. Pinabati kita, Binibining Xiao, sa pagkamit ng iyong minimiti. May nasabi ba akong hindi tama? Talaga ngang ang asong sinanay ni Yaya Gui ay mas lalong sumusunod sa utos. Tingnan mo, sa liwanag ng araw, magkayakap sa loob ng tindahan. Sa ganitong kalaswaan, anong karapatan mo pa sa pamilya Xiao? Sa gitna ng araw, nambubuli ng isang dalaga, ganyan ba ang turo sa pamilya ninyong mga Xiao? Katulad din ni kapatid na Yinti, marami ka talagang kaibigan sa iba't ibang dako ng mundo. Huwag kang maging katulad ni Yinti. Kailan pa ba naging lugar mo ito upang ipakita ang iyong galing? Hindi kita kilala. Xiao Changyue, sa pagkakaalam ko, wala kang kapatid na babae, pero meron kang ate na nakatakda sanang ikasal kay Prinsipe Xuanwu. Tinatawag mo pa rin siyang kapatid? Bakit hindi mo suriin ang iyong sarili? Kung may kakayahan ka ba talagang makapasok sa palasyo ni Prinsipe Xuanwu sa pamamagitan ng pagpapakasal?
Nagpahanda ako ng kaunting pagkain. Yang Lady Luoyan, meron ka bang ayaw? Sabihin ang gusto mo, hindi ka naman paligoy-ligoy. Salamat sa paglutas ng Janji. Bukod doon, wala ka bang galit sa akin? Dorian, bakit mo nasabi niyan? Noong araw na dinala ko ang mga plano, ikaw ang taong iyon, di ba? Pinatay ni Fuzimo ang lahat ng tauhan mo. Hindi mo ba ako pinaghihinalaan na kasabwat niya? Hindi kayo magkatulad ni Fuzimo. Simula noon palagi akong nag-aalala sa'yo. Kung naunahan ko lang si Fuzimo, sana naalagaan kita ng maayos. Tama na ang pagkukunwari. May pagtingin ka? Pagtingin? Ilang beses pa lang tayo nagkita. Paanong magkakaroon ng pagtingin? Hindi ko iinumin ang alak mo. Kailangan ko nang bumalik. Sa katagalan mo kay Fuzimo, natuto kang kumilatis ng tao. Tigil! Prince, bakit ka nandito? Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Kung may iuutos ako, dapat kang sumunod. Opo, sa Xuanwu Manor, sino ang mangangahas na sumuway sa Prince? Maging aking kerida kahit nalabag sa iyong kalooban mula ngayon. Kahit tingin mo'y babaeng panlibang ako at di karapat-dapat, wala akong karapatang maging kerida mo. Alam mo bang marami ang gustong maging kerida? Eh di sila ang hanapin mo, bakit ako pa? Ngayon ay dahil may iba ka nang nilalaanan ng iyong sarili. Ano? Yingqi. Ang paggalit mo sa hari ay para sulsulan ako. Hindi mo talaga magagawa. Si Yingqi ay laging mahusay sa pagiging matalino at pagprotekta sa sarili. Ngunit para lamang sa iyo, hinarap niya ang galit ng punong ministro. Kailangan kong malaman ngayon kung ako ba ay may puwang sa iyong puso. Anong gagawin mo? Mahal na Prince. Mahal na prinsipe, bigyan mo ako ng dangal. Young lady, kailan ang huling regla mo? Hindi ko alam, ano namang kinalaman yan? Binibini, ito ay isang masayang pulso. Subalit, ang pagbubuntis ay hindi matatag at maaaring hindi ito magtagal. Doktor, pakibigay ng abortion pill. Binibini, masama yan sa katawan mo. Ito ang pill ng Jishi Hall. Pag inom, malalaglag ang bata. Binibini, ang mukha ninyong punong-puno ng sakit. Oo, Binibini, huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot. Pakinisin mo ang kahoy na ito tulad ng pagkakaguhit ko at siguraduhin na hindi magbabago ang sukat. Sige. Chinloyan, hinahanap ka ni Governess Bui. Halika na. May sakit ang Binibini ko, pwede bang? Bilisan mo na. Alam mo ang delikadong kalagayan mo dito sa mansyon, kaya't lumakad ka na at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Baka lalo pa tayong mapahamak. Anong bagong utos ni Governess Gui ngayon? Hindi ba't nasabi ko na sa'yo, kapag natapos ka sa pagkakarpintero, dapat ay kumilos ka ng naaayon? Ang pamalo ko ay hindi nag-iiwan ng marka. Paano nangyari yan? Bakit ang dami mong dugo? Governess, anong gagawin natin ngayon? Anong magagawa po? Ipinagkatiwala siya sa akin ni Luoyan? Alam niya ang estado ng asawa niya sa Prince? Bakit hindi mo sabihin, Governess, ano ang estado niya sa akin? Hoy! Prince! Maawa po kayo! Maawa po kayo, Prince! Fuzimo. Manahimik. Mahal na Prince, ang babaeng ito po ay nakunan. Nako, nakunan po siya. Kawawa naman siya. Inutusan kitang magturo sa kanya ng asal.
Prinsipe, alam-alam sa habang buhay kong paglilingkod sa palasyo, pakitulungan niyo po ako ngayon. Dalhin siya, sampalin, patayin. Prinsipe, alam-alam sa matandang prinsesa. Wag po. Hindi, hayaan mo na lang. Governess Gi, may utang na loob ako sa pag-aalaga mo sa akin. Ngayong pinatay mo ang anak ko at si Luoyan ay nakiusap para sa'yo, parurusahan ka ng 80 palo at palalayasin sa palasyo. Prinsipe, alang-alang sa Diyos, huwag niyo akong palayasin, Prince. 80 palo, maawa po kayo sa akin. Ito ang aking pagkakamali. Gising ka na ba ngayon, mahal ko? Bilang apo ng pamilya Li, Prinsipe Xuanwu, mukhang hindi ito ang lugar para sa akin. Aalis ka pa rin? May isang aral na itinuro sa akin si Governess Gawi. Minsan, hindi ko dapat ipaubaya sa sarili ko ang kapalaran ng aking buhay. Mahal na prinsipe, umiiral pa ba ang ating pinagkasunduan? Kapag natapos mo nang magawa ang liano, saka pa lang natin pag-uusapan ang bagay na yan. Malakas at tumpak pa rin, ngunit 2 palaso lang kada gamit. Liano ba talaga yan? Ito ang disenyo ng crossbow na minana at ipinapasa sa Tianji Pavilion sa matagal ng panahon. Ang magawa ko ito sa ganitong antas ay napakahusay na. Hindi ka pa magaling, bakit nandito ka? Dinala ko ang liano sa prince. Zimo, saan mo nakuha ang young lady na yan? Ang kapal ng mukha, sinabing magdadala sa iyo ng liano. Ang liano na gawa lamang ng Ginoo. Sa itsura mo, para ka lang magburda. Alam mo ba ang paggawa ng armas? Narinig mo na ba ang salitang artisan? Artisan? Totoo naman, palagi ka lang nasa loob. Kaya natural na hindi mo kilala ang mga tao sa labas. Ang artisan ay mga gumagawa ng armas at sila ay may mga antas, ginto, pilak, tanso at bakal. Kung gayon, anong antas ka, Ginoo? Ako? Isa akong artisan na gumagawa ng pilak at 3 lang kami sa buong mundo. Sa kasalukuyan, tanging ang pinuno lamang ng Tianji Pavilion ang itinuturing na gold artisan. Ano? Hindi ikaw ang pinakamagaling. Aba, itong munting babae ay nagsalita ng may pagmamayabang. Tingnan nga natin kung ano ang iyong ginawa. Kung gayon, nais mo bang makipagpustahan sa akin? Ang jade pendant na ito ang gagamitin kong taya. Kung ikaw ang matatalo, ano sa tingin mo kung bibigyan mo ako ng pilak na katumbas ng halaga nito? Zimo, ibinigay mo pati personal mong jade pendant? Diyan Luoyan, kapag nawala iyang jade pendant, mawawala rin ang ulo mo. Hindi ako matatalo. Zimo, kakaiba ang babaeng ito na kasama mo ngayon. Para makuha ang iyong puso, ginagamit niya ang ganitong pamamaraan. Tila nagmamagaling siya. Hindi ba mas mainam kung nagluto na lamang siya para makuha ang iyong kalooban? Ay, pagdating sa pagluluto, wala akong masyadong alam. Mahal na prince, nangangahulugan ba itong panalo ako? Ang ganda ng pagkakagawa sa liano na ito. Tunay na may kakayahan ka, dalaga. Naku, hindi. Kung mas may oras si Ginoong Liuyin, makakagawa rin siya ng kaparehong liano. Dalaga, napakapagkumbaba mo. Matagal ko nang pinag-aralan, pero hindi ko pa rin magaya ang liano mo. Paano na ang pustahan natin? Naku, ang personal na jade pendant ni Zimo ay napakamahal. Wala akong ganoong kalaking pera. Ngunit buong puso kong iaalay ang lahat ng aking ari-arian sa iyo, young lady. Lahat ng yaman mo? Naku, wag na. Hindi ko iyan matatanggap. Sa halip, hayaan na lang nating ang prinsipe ang magtakda ng isang halaga at iyon na lang ang ibigay mo sa akin. 3,000. Binibini, pwedeng mahiram ang liano? Sa prince yan, tanungin mo siya. Naaralin ko to, gagawa ng marami. Para saan ba ang ganyang kalaking pera? Ikakasal na ang prince. Kapag dumating ang nobya, wala na akong pag-asa.
Kunin ko na ang pera at mamuhay ng matiwasay. Sinabi ko ba? Emperor's Decree, Prince, susuwayin mo ba? Hanggat hindi pa nagaganap ang kasal, posibleng magbago pa ang lahat. Hindi mo ba talaga naisip na ako at ikaw? Hindi. Ngayon, nakakagawa ka na ng mga sandata. Mas mahusay ka pa sa mga platero. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang umalis? Kung ganon, kailangan mo kong bantayang mabuti, Prince. Paano kung may iba ring magkagusto sa kakayahan ko? Marahil, bibigyan kita ng konsiderasyon na makakaalis ka. Kung matalo ako, gusto ko nang umalis. Huwag kang umasa. Ngayon ay hindi na tulad ng dati at mayroon ka ng ibang halaga, 3,000 tael gaya ng napagkasunduan natin noon. Salamat, Prince. Mahal na Prince, inutusan na po ni Liu Yun ang mga artisan na agad na gumawa ng liano. Kuya, ano po ba ang dahilan kung bakit sobrang saya ni Binibining Looyan? Umalis. Ha? Prince, bakit mo pinayagan umalis si Binibining Looyan? Huwag kang mag-alala, pinayagan ko siyang umalis, pero hindi ko naman sinabi na hindi ako susunod sa kanya. Kung gayon. Alam ba ng Prince saan siya? Tianji Pavilion. Ang sabi sa hinaharap, huwag nating kalimutan mag-ipon para sa sarili nating tahanan. Napakatalino mo, Miss. Dahil naisip mo agad ang munting bahay na ito. Miss, sigurado akong gutom ka na, kaya ipagluluto kita. Kumain na tayo ng sabay. Kung wala ka, baka mamatay ako sa gutom. Paano ako mawawala? Miss, wala na akong mapupuntahan. Paano kung makahanap ka ng tunay na pag-ibig? Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Miss, di ko maisip na mangyayari ito. Nakatakas na ba tayo sa Xuanwu Princess Mansion? Baka di mangyari. Baka gusto lang ng prince na pasayahin ako, pero magpapadala pa rin siya ng tao para bantayan ako. Paano tayo makakatakas ng tuluyan sa kanila? Sa Tianji Pavilion. Kung magiging disipulo ako roon, mahihirapan na silang ikulong ako. Pero, nabalitaan ko, mahigpit sa disipulo ang Tianji Pavilion. Kung di ako ililigtas ni Shan, ako ang sasagip sa kanya. Prince, si Miss Loyan, hahamunin niya ang artisan ng Tianji Pavilion. Tingnan ninyo, hindi ba natin siya dapat pigilan? Sa lahat ng magaling, sino ang kasing mayabang niya? Ilan kaya ang nabuhay ng matagal sa ganoong kayabangan? Kung gayon, ibig ninyong sabihin, pipigilan natin ang laban? Sino ang kalaban niya? Liu Yun. Dahil kakampi naman pala, hayaan mo na sila. Hayaan silang maglaban sa training ground. Tiyakin mong mananatiling ligtas siya. Sige po, masusunod po. Mahal na kamahalan. Ginoo, mukhang imbitado si Prince Xuanwu. Oo naman, nang hindi mo sabihing inabuso kita. Isa ka lang young lady. Noong huli, may talento ka lang sa paggawa ng sandata base sa drawing. Ngayon, kailangan mong gumawa mula sa wala. Sige, dahil ako ang naghamon, nararapat lang na ikaw ang magbigay ng pagsubok. Ano ang magiging basehan? Sa loob ng 2 oras, gumawa ng sandata gamit ang araro bilang basehan. Kung sino ang may mas malakas na pinsala at mas mahusay na pag-asinta, siya ang panalo. Ano sa tingin mo? Patas. Simulan na. Kung hindi ko siya matatalo sa materyales, kailangan kong humiram ng kaunting tulong mula sa larangan ng modernong physics. Ito ay pambihirang piano sa aking mga kamay. Malapit nang matapos ang ibinigay na oras at natapos na ako sa aking ginagawa. Tapos na rin. Ano naman kaya ang magagawa ng mga bagay na ito? Hayaan na, isang beses lang naman magagamit. Huwag mo akong maliitin, Ginoo.
Bagaman ginamit ko ang lihim na pamamaraan ng Tianchi Pavilion, ang Gengjin, maaaring hindi ito patas para sa iyo. Ngunit talagang kinakailangan niyon upang ang Black Gold Crossbow ay makatago sa bakal at tanso. Kayang tiisin ang pag-recoil, di gawa sa alloy? Ikaw na, Binibini. Ang munti kong likha ay pansamantala ko lang binuo, kaya't hindi ko pa ito nabigyan ng sapat na pag-iisip para sa pangalan nito. Hi! Prince, ikaw magpasya. Anong sa tingin mo, Lyoyon? Ginoo. 2 beses makitang tinalo, di pa ba ako karapat-dapat sa Tianji Pavilion? Hintayin kita. Ang talento mo'y kayamanan, ngunit baka magdulot ng kapahamakan. Kung walang magtatanggol, baka di ka magtagal. Ano, gusto mo ba akong kunin, Prince? Pag-aari na kita, kailangan pa ba kitang kunin? Prinsipe, namako kang palalayain ako. Magmamakaawa ka sa akin. Palalayain mo ako. Binibining Lyoyon, kaya pala ganyan ang relasyon ninyo ng prinsipe. Hindi mahalaga ang relasyon, maghihiwalay din kami. Tama, hindi mabuting kapares ang prinsipe at naniniwala akong narinig mo na, yan, masyadong mataas ang katayuan niya, mahihirapan ka kung ipipilit mo sarili mo sa kanya. Alam ko ang lahat ng yan, kaya ginagamit ko ang pagkakataong ito sa Tianji Pavilion upang makawala sa kanya. May plano ka na ba? Oo naman, alam ko ang paraan para mapigilan siya sa ginagawa niya. Binibini, sa dami ng iyong pinamili, hindi ba iyan masyadong nakakakuha ng atensyon? Siyempre, namimili si Xiao Changyue para sa kanyang kasal, at mas magiging masaya kung makikita kami doon. Hindi pwede, Binibini. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya pinahirapan noon? Ang prince ay naging napaka hindi makatalunan sa iyo. Kung mapapatay ka, ituturing ka lang na parang langgam. Ni minsan hindi ko inisip na iibigin niya ako. Ang tanging kailangan ko ay ang kanyang habag. Binibini, hindi ito makatarungan. Kapag nakuha mo na ang iyong gusto, sino pa ang magtatanong kung patas ba ito o hindi? Ngayong araw, bibilhin ko pa rin ang buong. Ngayon, kahit bilhin ko pa ang buong kalye, wala nang masasabi si Prince Xuanwu. Sino bang makakapigil sa amin? Napakayaman ng Princess Mansion ng Xuanwu, hindi ba? Ha? Akala ko kung sino. Ikaw pala ang gabay ng prince. Hindi ko inaasahang makikita ko rito si Binibining Xiao. Hindi ko naguguluhin ang kasiyahan mo, kaya magpapaalam na ako. Ngayon, kahit mamatay pa ako, walang sino mang maghihiganti para sa iyo, Yungki. Miss, lalagyan kita ng gamot. Hanapin mo agad si Jin mo. Sabihin mong sinaktan ako ni Xiao Changyue. Miss, anong oras na? Alam mo namang hindi ka ipagtatanggol ng prince, pumunta ka na. Para. Basta makita niyang ganito ang sinapit ko, palalayain niya na ako. Miss. Ayos lang, walang nasaktan na mahahalagang bahagi. Dahil sa dami ng mga nanonood, maituturing na nailigtas ang buhay ko. Sige na, Wutong, dali. Ikaw, maayos ka na ba? Alam mo ba kung sino ang may kagagawan nito sa akin? Ha? Alam na alam ng mahal na prinsipe na si Xiao Changyue ang may kagagawan nito. Lalo na at siya ay papasok na sa Xuanwu Princess Manor, kaya tiyak na hindi na niya ako matatanggap. Ang nangyari ngayon ay isang malinaw na babala lamang. Mahal na prinsipe, hahayaan mo ba akong mamatay? Anong gagawin mo? Matutulungan mo ba akong makalayo muna sa lugar na ito ng ilang panahon? Mahal na prince, 2 bagay ang mapapakinabangan sa aking pag-alis. Una, mapapanatili nito ang dangal ni Binibining Xiao. Wala namang sino man ang gugustuhin na ang kanyang lobyo ay may ibang nasa isip. Pangalawa, ayoko namang makita ang mahal na prince na nagbibigay ng pangako sa iba. Ang kasal ng mahal na prince ay tiyak na ang pinakamalaki at pinakakaguluhang kaganapan sa buong Fengqi City. Ayokong masaksihan ang mga pangyayaring ganyan. Sa laki ng mundo, saan mo naman gustong pumunta?
Pagdating sa Chanji Pavilion, labis itong pinahahalagahan ng mahal na prinsipe. Sa gayon, kung magtatagumpay ako bilang isang disipulo, siguradong makapagbibigay ako ng malaking tulong sa mahal na prinsipe. Humingi lang ako ng kaunting pabor sa prince at sumang-ayon na siya. Nanghihinayang siya sa aking mga kakayahan. Sayang kung mamamatay ako kay Xiao Changyu. Hindi ko akalain na ang galing mo palang magpaikot ng lalaki. Kontrolin? Pinag-isipan lang niya ang pro at kontra. Binabawi ko na ang sinabi kong hindi kayo bagay ni Prince Xuanwu. Mas nauunawaan mo ang tao kaysa sa kanya. Bakit ang gaming satsat? Dalhin kami sa Chanji Pavilion. Ang Ghost Forest na sekreto ng Chanji Pavilion, kung walang magiging gabay, hinding-hindi na kayo makakabalik. Mauna ka mamaya. Talaga namang isang walang utang na loob na babae. Mahal na master, ito si Ruoyan. Nabanggit ko na siya sa inyo noon at buong puso akong umaasa na tatanggapin ninyo siya bilang inyong disipulo. Siya rin ang babaeng ilang ulit nang nagtanong sa inyo. Kaya hahayaan ko silang maglaban at kung sino man ang magwagi, siya ang aking tatanggapin bilang disipulo. Ginoo, gusto mo bang maging disipulo? Siyempre, ang master ang tanging golden armor sa ngayon. Kung gayon, sa iyo na ang pagkakataong ito. May kumukuha pa ba ng disipulo sa Chanji Pavilion? Kilala mo ba ang taong iyon? Bakit mo ipinaubaya sa kanya ang pwesto? Mayroon ng pagtingin sa akin ang master ng pavilion. Kung ipipilit kong manatili sa harap niya, pareho lang kaming mahihirapan. Mas mabuti pang humanap ng ibang guro. Kaya, sino ang gusto mong maging master ko? Ang aking master, kahit medyo kakatwa ang kanyang pag-uugali, ay napakabuti pa rin. Sabi mo kakaiba master mo, anong iingatan? Ang master ko, base sa unang impresyon yan. Kapag nagustuhan ka, ayos lang, tutulungan kita. Pero kailangan ko munang sabihin sa master ko, ayaw niya nang bigla na lang sumusulpot. Mauna na ako. Ang dami namang patakaran. Teka lang. Meron po bang sino man dito? Meron po ba akong pwedeng kausapin? Uy, anong ginagawa mo? Di ba sabi ko maghintay ka sana yon? Ganda ng katawan mo. Master, ang sira mong pinto, di mapigilan babae? Ay, aba, paano ko malalaman na may babaeng papasok? Ikaw na lalaki, ang daming sentimiento. Maganda naman ang dalaga. Kung di mo maintindihan, hayaan mo siyang managot. Sa sobrang takot ko, wala akong naklipa. Ang galing mo talaga, Binibini. Nagsisinungaling ka ng harapan. Master, siya po yung sinasabi ko sa inyo. Ang babaeng 2 beses akong tinalo. Ginoo. Sige na, humarap ka na. Nakasuot na ang batang lalaking ito ng maayos na kasuotan. At ikaw naman na dalagita, mas gusto ko ang iyong presensya. Mas nakakaaliw kang kasama kaysa sa kanya. Naglalaro po ba kayo ng body painting, Master? Naisip ko lang, kung itatago mo ang isang tao sa kapaligiran, hindi ba mas maganda pa yon kaysa sa pagbabalat kayo? Kaya sinubukan ko sa kanya. Master, hindi mo ba gagawing disipulo si Miss Qin? Kung kukunin ko siyang disipulo, syempre, kailangan ko pa siyang gabayan at turuan. Paano kung magkasundo lang kami sa ugali? Ngunit sa totoo lang ay karaniwan lamang ang kanyang kakayahan. Ano kaya ang mangyayari noon? Magiging mas makatag ito kung lalagyan ng karagdagang pansara dito. Naiintindihan mo ba? Isang matalino at karapat-dapat na disipulo, tatanggapin ko siya. Dalhin mo rito ang lahat ng gamit at siwutong sa master. Ang lugar ng iyong master ay mas payapa kaysa sa ibang mga lugar. Ano? Buti nakapasa. Ipinagyabang kong magiging disipulo ako ng Chanji Pavilion. Huwag kang mag-alala. Gusto ka ni Master. Liu Yun, huwag mo nang subukang magtago sa akin. Nakita na kita. Bakit ka ba tahimik ngayon? Ikaw, Ginoo, tandaan mo na bawal magdikit ang balat ng lalaki at babae. Alam mong bawal maglapit ang lalaki at babae, ngunit bakit ka masyadong malapit kay Liu Yun? Ikaw pala. Ano? Hindi ka pa masaya na makita ako? Nagulat lang ako, isang prince nagpakumbaba para maging disipulo sa Chanji Pavilion. Ano ang pakay mo?
kung sasabihin kong ito ay para sa iyo. Prince, sabihin mo na lang yan sa prinsesa. Selos? Paanong mangyayari yon? Prince, nangako ka sa akin na hahayaan mo na akong umalis. Ang pinangako ko'y papayagan kang mag-aral sa Tianji Pavilion. Nagkataong gusto ko ring makita ang lugar. Isipin mo na lang na nagkataon lang tayo, pwede ba? Bakit ka nagpanggap kay Liu Yun? Ang tanging nasa isip niya ay ang paggawa ng mga sandata. Kung sisirain ko ang kanyang inosenteng puso, sino pa ang hahanapin ko para sa pagkamatay ng isang hangal? Oh, Prince, may klase pa ako bukas. Ikaw na lang mag-isa. Ano sa palagay mo ang sasabihin ko? Binibini, ano ang iyong tinitingnan? Pagbalik ko kagabi, ipinasara mo ang pinto ng kwarto, kaya't napilitan akong magpalipas ng gabi sa silid aklatan. Ito pa lang ang una kong gabi rito, hindi ko napansin. Akala ko kasi, ay ako lang ang naninirahan dito. Ako na ang bahala. Binibini, dito rin ako maninirahan. Hindi mo naman siguro magagawang hadlangan ako? Nagtatabo ka ba ng lalaki sa loob, ha? Uncle Wu, hindi ito katanggap-tanggap? Sa akin palagay, kailangan mong bumalik at bantayan ang bakuran. Bakit? Narito ang prince. Kung mayroong mangyaring hindi inaasahan, matagal na niya akong nailigtas at mas magiging mahirap para sa kanya kung ikaw ay kasama. Sige, kailangan mong magbantay sa labas para sa akin. Kung gayo ka ng palihim, mauuna na ako sa klase. Sige. Aray, may iniwan akong formation. Kung di nyo masolve, diretso na sa klase. Ang iniwang formation ng master ay may 3 formation eyes. Dahil takot maparusahan, sumali na lang ang maraming senior brothers ngayon. Galit si Master Senior, may solusyon ka? Oo, meron pero... Ipapasa ang aralin. Sa unahan ayos pa, mukhang may pag-asa. Ngunit itong dulo, saradong daan. Ang formation na ito, kalahati ay nasira mo. Master, ang bitag mo, pumuputok kung saan-saan, pati daan, sinira mo na. Tingnan mo nga naman ang sarili mo. Paano ka naging isang karapat-dapat na senior brother? Girl, ang mga turo ng master mo, mukhang wala ring silbi ang senior brother mo rito. Para sa mga bitag na ito, kailangan ako mismo ang magturo sa'yo. Naku, teka, may alam ka ba tungkol sa mga bitag? Wala akong alam. Kuya, narito po ang disipulo para humingi ng gabay. Oh, hindi ba't ito ang bagong disipulo ng Pavilion Master? Anong pangalan mo? Nai He Huan. Kaya mo bang sirain ang bitag ko? 3 butas. Sa totoo, isa ang tunay, 2 pain. Madaling malinlang ang ilan sa peking butas, akala'y solusyon. Ngunit sa dulo, wala nang daan. Sa tunay na butas, may 18 paraan. Isa pang henyo ang dumating sa Tianji Pavilion. Huwag malungkot, ibibigay ko sa iyo ang notes ko. Tungkol lang sa bitag yan, madali mong matututunan. Salamat, kuya. Balak mo bang ligawan ang girl ko? Guro, huwag kang magbiro. Aklat lang ito. Kapag may kinuha, kailangan itong ibalik at sa bawat palitan ay may koneksyon. Kita mo, kahit ang mga bagong dating ay alam na ang ganitong paraan ng panliligaw ay sapat na. 4 na matatanda, iminumungkahi ko dahil si nakatatandang kapatid na Liu Yun ay may masamang balak sa nakababatang kapatid na babae, hindi niya ito matuturuan ng maayos. Kung sa tingin ninyo ay may kaunti pa akong nalalaman, bakit hindi na lang? Hindi na. Guro na lang ang magtuturo sa akin. May punto ka. Disipulo ka ng Pavilion Master, kaya hindi rin kayo maaaring magkita ng palihim ng aking alaga. Kung ikaw ang magtuturo ng mga pangunahing kaalaman, paano na ang kanyang pag-aaral? Total, hindi na rin matutuloy ang klase ngayon. Liu Yun, lumapit ka rito. Huh? Tapusin ang gawain kahapon. Para kumain? Talagang tinatrato kanila bilang isang napakahalagang kayamanan, ano? Ang ibig kong sabihin. Anong ituturo mo? Makikinig ako. Siyempre, magsisimula tayo sa batayan ng formasyon. Ang galing mo sa paggawa ng sandata, pero wala kang alam sa 5 elemento?
Narinig ko na iyan. Ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa. Ang 5 elemento ang basehan ng mundo, kaya ang lahat ng pormasyon ay hindi makaliligtas sa pagbabago nito. Hinapi ang kalikasan sa 5 bahagi. Kapag naunawaan mo na ang mga batas ng pagbabago ng 5 elemento, magkakaroon ka na ng direksyon sa pagsira ng mga pormasyon. Sa tingin mo ba kapag kasama kita, puro lang kalaswaan ang nasa isip ko? Hindi. Ang bagal mong sumagot, nagsisinungaling ka. Pakiramdam ko lang, napakalapit mo sa akin, kaya naaapektuhan ang kakayahan kong magmemorya. Dati, alam kong makapangyarihan ang prinsipe ng Xuanwu. Alam kong magandang lalaki siya, at alam kong siya ay walang puso. Pero hindi ko alam na ang prinsipe ng Xuanwu pala ay may malawak na kaalaman, at sa sariling kakayahan ay hinahangaan ng lahat. Tila ba ang imahe ko sa iyong isip ay may pagbabago na? Oo, akala ko noon ang prinsipe ay umaasa lang sa magandang pinagmulan at sa itsura niya para makuha ang paghanga ng lahat. Talagang sinasabi mo lahat. Ngayon, naiiba na ang lahat sapagkat ang prinsipe ay mayroong taglay na tunay na galing at talino. Sige na, kailangan ko nang umalis dahil hinihintay na ako ng aking guro para sa hapunan. Sige. Mapanganib siya. Ano? Guro, kung gutom si kapatid, paunahin siya. Disipulo kita, mula ngayon pamilya na tayo. Ang pagkain ng pamilya ay paraan ng paggalang. Sige, sapat na ang oras. Kumain na tayo. Nakababatang kapatid na babae, wag mong sabihing dahil lang sa panandali ang pagtuturo sa'yo ng lalaking yon ng batas ng pormasyon, ay ganun ka na kasaya pagbalik mo? Hindi ngayon lang kasi ako nakaranas kumain ng ganito kasaya. Dahil sa pagiging walang galang, sana'y huwag mong masamain. Guro, bakit ninyo ipinupunyag ang kahinaan ko, imbes na purihin? Pero halata namang may gusto sa'yo ang lalaking yon. Imposible. Kung gusto ka niya, dapat siyang pumunta rito para hingin ang kamay mo para masuri namin ng guro. Bakit sigurado kayo na magkakatuluyan kami? Baka naman iba nakatatandang kapatid na lalaki. Iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi ka na pwedeng ipantay sa prinsipe. Ngunit ikaw at sina Ihe, disipulo ka ng pinuno. Disipulo siya ng matanda. Perpekto kayo. Kumain ka na. Ika-4 na nakatatanda, pinapatawag po kayo ni Daolu. Nawawala raw ang mga plano ng Chanji Pavilion sa Silid Sandata. Tara. Anong mangyayari? Ang Weapons Workshop ang aming pinakamalaking kliyente. Pulo ng patibong ang Janji Tower, lagayan ng blueprints, tanging pinuno at matatanda lang ang may susi. Ay guro? Oo, sa tagal ng panahon, ngayon lang ito nangyari. Kakatanggap lang ni guro ng bagong disipulo, isang tagalabas, kaya sa kanya nakatuon ang hinala. Ang mga planong ito, pakay pala sa libingan. Ipinatawag mo ako. Ano ang kailangan mo? Prinsipe Xuanwu, ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta sa Tianji Pavilion? Sa tingin mo, may kinalaman ako sa nawalang plano ng Tianji Pavilion? Ikaw at ako lang ang bagong sali sa sekta. Ilang taon nang walang nawawala sa Tianji Pavilion? Bakit nawala ang mga plano nang dumating tayo? Kung ganyan ang sinabi mo, may hinala ka rin. Bago ko nakilala si Liu Yun, wala akong alam sa Tianji Pavilion. Pero ikaw, kakaiba ka. Tanungin mo sarili mo, hindi ba sumagi sa isip mong sakupin ang Tianji Pavilion? Sino pa naman ang hindi magnanais sa Tianji Pavilion? Kaya, walang kinalaman ng prinsipe sa pagkawala ng plano. Hindi ka pa pala ganon kahina mag-isip. Kung nais mo ang Tianji Pavilion, natural na hindi mo ito sisirain. Ang paggawa ng patibong ay maaaring makasama sa dalubhasa. Hindi gagawin ng prinsipe ang ganyang bagay. Kung ganoon, sa tingin mo, sino ang tunay na may pakana sa likod ng lahat ng ito? Hindi ko alam. Kakarating ko lang at di pa ako nakakalabas sa bakuran ni Guro. Ngayong araw, pinagdudahan mo ako, kaya medyo hindi ako natutuwa. Pero buti na lang at malinaw pa rin ang isip mo kung hindi. Kung hindi papatayin mo pa ba ako? Ang kailangan kong hanapin ngayon ay kung sino ang nagbalak ng masama sa aking guro.
Sabi-sabi sa mundo, ang pinuno ng Tianji Pavilion ang nag-iisang panday ginto, pero sa tingin ko, baka ibang tao ang panday ginto. Kuya, may ideya na ako. Kuya. Kahit nakakaiba ang ugali ni Guro, hindi siya kailanman gumagawa ng gulo at mapagbigay sa kapwa. Sa katagalan, nagustuhan na rin siya ng lahat. Hindi ko maintindihan. Di mo maintindihan ba't gusto ko rin ni pinuno siguro? Paano mo nalaman? Nakipag-usap ka sa bagong dating, di ba? Sinabi ba niya sa'yo? Baka walang ginawang masama siguro, pero siya ang nagdala ng kapahamakan. Baka noong naging disipulo niya ako, ginamit iyon ng iba para kalabanin siya. Ha! Hindi ko maintindihan. Sabi ng pinuno ng pavilion, ako raw nagnakaw upang patunayan ang kawalang sala ko. Siguro ay sumama sa bilangguan para parusahan. Oo, pero kilalang kilala kita. Bakit naman ang pinuno ng pavilion? Tianwen, ang gusto niyang hulihin ay siguro. Di ko maunawaan. Si Itay ang nagturo sa akin kay Guro. Huwag na isipin pa, iligtas siguro ang mahalaga. Ha? Hahanapin mo ba siya? Sinaihehuan, disipulo ng guro. Disipulo lang ba siya ng Pavilion Master? O may iba pa siyang pagkatao? Sino siya? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, iligtas niya siguro. Ganyan ka ba nagtitiwala sa kanya? Gusto mo ba siya? Magbabantay sila ng hating gabi. Gusto mong makipagkita sa 4 na matatanda. Ikaw ang kumuha. Zimhay mata. Kasalanan niya. Hindi siya. Iminumungkahi mo bang sabihin sa kanya ang iyong tunay na pagkatao? Bahala, wag lang siyang magsayang ng oras. Bakit ikaw? Naniniwala ka bang ninakaw ng prinsipe ang mga plano? Bilisan na natin para matapos na. Magulat ka muna sa 4 na matatanda. Aking guro. Wow! Ayos ka lang ba? Iligtas siya. Hindi, gawa ito sa matibay na metal. Di ninyo yan masisira. Ano pong gagawin natin, guro? Napanatag ako nang makita kong maayos kayong lahat. Dali, ilayo ninyo na sila. Kiarwan Gao, iligtas mo siguro. Ito ang killing lock. Kung ang mismong lock ang susi, di natin mabubuksan. Gawa ito sa tanso at ginto, kaya marupok ang dugtungan. Guro, umalis na kayo ng mabilis. Batid ko ang kondisyon ng aking katawan. Narito pa rin si Yato, kaya hindi ninyo na ako masasalba. Guro? Kung ilalabas ninyo ako at papatayin sa paborito kong lugar, ano ang mawawala? Ang isang tunay na lalaki ay hindi basta-basta lumuluha. Tingnan mo ang iyong nakababatang kapatid na babae. Siya ay nananatiling kalmado. Di ako iiyak. Mabuti iyan. Ngunit Naihehuan, sino ka ba talaga? Napakabata mo pa at halos kapareho mo ang batang lalaki mula sa Yunmeng Valley noong mga panahong iyon. Nagtataka ako kung bakit may ganitong pagkakahawig. Ako yon. Ano? Ang layunin ko sa Tianji Pavilion ay hanapin ang Yunmeng Valley. Lumabas ka, disipulo! Ibigay mo ang plano ng mga mekanismo mo sa Yunmeng Valley at palalayain kita. Hanggang ngayon, hinahanap mo pa rin ang plano. Ihahatid ko na lang yan sa aking libingan. Guro! Anak, huwag ka nang tumayo lang dyan ng walang ginagawa. Buntis ka na. Naihehuan, ikaw ba ang tunay na ama ng sanggol na ito? Hindi siya. Ikaw ay isang babae na walang pangalan. Subalit nagkaroon ka ng anak. Ano na ngayon ang iyong gagawin? Mayroon akong pera at mayroon din akong kakayahan, kaya hindi ako kailanman magugutom. You! Guro, alam ko gusto ninyong sabihin. Maalagaan ko ang aking kapatid. Bata pa ang batang babae. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng masasamang sabi-sabi. Kailangan mo siyang pakasalan. Sige, pakakasalan ko siya. Walang makakakita sa kanila.
Mabuti isang napakagandang desisyon yan. Guro! Buro. Bre! Bre. Guro! Alam kong anak mo ang dinadala ng kapatid nating babae, ang dakilang Haring Xuanwu. Takot bang bigyan ng pangalan ng isang babae? Wala siyang obligasyong pakasalan ako. Nakatatandang kapatid, sigurado akong narinig mo ang chismis na ako ang kanyang tagapagpainit ng kama. Totoo ang chismis. Ako ang walang hiya, naging malapit sa Haring Xuanwu at nagkaroon ng anak sa kanya. Kapatid! Masaya akong tinawag mo akong nakababatang kapatid. Hindi ang anak ko ang mahalaga. Ang importante, pinaliligiran tayo ng pinuno. Paano tayo makakatakas mula rito? Haring Xuanwu, iligtas mo ang aking mga kapatid. At ano sa tingin mo ang magagawa ko para iligtas kayong dalawa sa ganitong sitwasyon? Ika-10, bibigyan kita ng isang insenso para ibigay ang plano ng Yunmeng Valley na tinago mo buong buhay mo. Si Prinsipe Xuanwu, pangalawa sa emperador, hinding-hindi mag-isa sa Tianji Pavilion. May nakatago siyang alas. Kung tutulungan ko kayo, alam mo ba kung ano ang gusto kong kapalit? Gawin mo sa assassin na kumukontrol sa akin. Hindi ka marunong sumuko. Prinsipe, kung hindi pa tayo kikilos, baka mamatay tayong lahat sa ilalim ng ambisyon ng Pavilion Master. Ang gusto ko ay mahanap ang Yunmeng Valley. Kung hindi natin ibibigay ang plano, hindi tayo makakaligtas para hanapin ang lugar. Ngunit walang iniwang plano ang guro. Kalmado lang, makinig kayo. Paano kung lumabas ako't sabihing nakita ko at naisaulo ang plano? Hindi. Afo lang. Huwag isipin. Sobrang mapanlikha mo. Maniniwala ba si Itay na nakita mo ang plano? May paraan ako. Kung hindi ka palalabas, susunugin ko itong kubo mo hanggang maging abo. Nasa akin ang planong gusto mo. Nasaan ang walang kwenta kong anak? Itay, patay na po siguro. Kung gayon, ibig sabihin ba totoo ang mga plano na hawak ng babaeng ito? Ha 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 ha! Patay na ang matandang iyon, ibigay mo sa akin ang plano ng mekanismo. Aba, huwag kang maglakas loob na tumanggi, papatayin kita. Patayin mo ako at hinding-hindi mo malalaman ang sikreto ng plano. Halika, iharap mo siya sa hari. Sino ang kukuha sa kanya? Ikaw pala, tinanggap kita bilang disipulo, ngunit hindi para manamantala sa kapahamakan ng iba. Pinayagan kitang iligtas sila dahil alam kong nalalapit na ang kamatayan ng matandang iyon at ipapasa niya ang mga plano kay Liu Yun. Sayang lang, at dahil sa pagkamatay ng guro, hindi mapakali si Liu Yun. Siya lang ang tanging nakaalala ng lahat. Hindi ba't matagal mo nang gustong mahanap ang Yunmeng Valley? Kaya kong tulungan ka sa paghahanap. Dito na ito magtatapos. Huwag ka nang manakit pa. Sasama ako sa'yo sa hari. Sige, pero subukan mo lang magpakitang gilas! Pakibantayan si Kuya at Wutong. Inakala ko na ang nakababatang kapatid na babae ay lubos na umiibig sa'yo, na kahit walang kasal ay handa siyang magbuntis para sa'yo. Hindi ko inaasahan na ganun siya katatag. Sinusundan na sila ng mga tauhan ko. Kahit bumalik pa siya, malamang ayaw na ng nakababatang kapatid ko sa'yo, sa ugali niya. Mayroon kaming anak, kaya kahit gusto niyang tapusin ang lahat, hinding-hindi niya ito magagawa. Prinsipe, hindi ko batid kung ano ang mahalaga sa puso mo. Hindi naman niya kailangan magbayad sala sa sarili niyang buhay, pero tinulak mo siya sa ganoong sitwasyon. Ngunit ayos lang, mayroon pa siyang nakatatandang kapatid na lalaki dito. Tunog. Bakit ikaw? Nasaan si Fuzimo? Binibining Chin, nais mo bang malaman ang tunay na ugnayan sa pagitan ng Yunmenggo at ni Fuzimo? Anong kinalaman ko doon? Mukhang hindi maganda ang pagsasama ninyo ni Fuzimo. Depende kung siya ang asteto. Buhay pa ako ngayon dahil pinatawad mo ako, kamahalan. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko noon. Ang matagal na pagsusuot ng Tianji Ring ay maaaring makasira ng iyong mga ugat at gawin kang inutil. Ilan ba talaga ang pagkatao mo?
Dalawa lang naman ang pagkatao ko. Hayaan mong magpakilala akong muli, Binibining Chin. Ako ang Duke Protector ng Beiming, nagpanggap sa Nanyue sa loob ng 10 taon at naging kanang ministro nito. Kung ganoon, kaaway ka ng Nanyue? Nung tinambangan natin si Fuzimo para patayin sa Chunhui Pavilion, oo. Ang magkapatid sa Chunhui Pavilion, ibig sabihin, hindi na sila ganoon ngayon? Mga bakal na baras, nais naming malaman ng lahat kung paano ito nagawa. Ipakikita mo sa akin? Pareho kami ng iniisip ni Fuzimo. Ikaw lang ang may alam kung paano gawin ang bakal na baras. Hindi ba ito ordinaryong alloy? Walang espesyal, lagyan lang ng kung ano-ano ang bakal, tapos na. Tanso, lata, ginto, pilak, kahit ano, magkakaroon ka ng iba't ibang alloy. Ang mga sinasabi mo, Binibini, ay medyo mahirap unawain. Kaya kong gawin ang bagay na ito, basta may iron ore ako. Ipaubaya mo na ito sa akin. Ang tunay na nakatago sa mundo ay matatagpuan sa syudad. Ang mga matatanda ay hindi kailanman nagsinungaling sa atin. Akala ng lahat ay matanda na ang Yunmeng Valley, ngunit hindi nila alam na ito pala ay nasa loob lamang ng Fenki City. Paano mo nasabing nasa Fenki City ang Yunmeng Valley? Sige, pumayag akong gumawa ng pabrika ng bakal, kaya huwag ka nang magalit. Ang siyang ho, nagbigay ng cake. Sinadya mo to para ipaalam sa akin na ikakasal na siya? Mukhang hindi ka nag-aalala. Kung sakaling maghiwalay kayo ng kasintahan mo, maaari mo akong bigyan ng pagkakataon. Paano mo iyon mapag-iisipan? Nagdadalang tao ako sa kanyang anak. Gusto mo pa ring maging ama ng batang ito? Ngayon nabatid ko na kung paano gumawa ng haluang metal. Hindi ba't sapat na iyon upang ipagkatiwala mo sa akin ang lahat? Ayaw mong iwan? Nagkita tayo pero parang di magkakilala. Hindi mo formal na sabihin sa akin ang dapat bitawan. Kung ganon, pagbutihin mo na lang ang pagtulog, Binibining Chin. Oo naman, walang problema. Medyo matagal na rin kasi akong hindi gumagawa ng modernong armas, kaya medyo nangangapa pa ako. Ngunit, sa kabila nito, ang pangunahing disenyo ay nagawa ko pa rin naman. Ito lang ba ang tanging dala mo? Alam mo naman, malaki ang tiyan ko, kaya hindi ako makapagbuhat ng anumang mabibigat na bagay. Bakit hindi ka pa rin umaalis? Iniisip ko lang, hahayaan niya ba tayong umalis ng ganito kadali? Matagal na panahon na ang lumipas, siguro sumuko na siya. Masaya na siya sa buhay may asawa niya. Hindi siya nagpakasal. Ano kinalaman ko doon? Naway manatili kang malaya at payapa sa iyong mga salita, tulad ng iyong sinasabi. Malapit nang dumating ang susundo sa iyo, kaya kailangan na nating maghiwalay ngayon. Nakuha mo na ang sikreto, babalik ka na sa Beiming? Oo naman, lahat naman tayo gustong bumalik sa sarili nating bayan. Dito na ako. Paano ko malalaman kung kanino mo ako ibibigay? Sino pa? Si Fuzimo. Halimbawa, sa totoong pinuno ng Yunmeng Valley. Bakit mo naman iniisip na hindi ako ang pinuno ng Yunmeng Valley? Chiguan map ang kailangan, hindi gang metal. Winadasa. Nagkita na tayo. Sino talaga ang pinuno ng Yunmeng Valley na hinahanap ninyo? Yung taong hindi na makapaghintay na magpakasal kay Fuzimo. Si Chang Yue? Alis na. Kaya pala, ganun kagaling ang kanyang kakayahan. Ito ay utang mo sa pag-ibig. Ay, kasalanan ko. Niloloko mo lang ako. Sir. Bakit mo ako pinasunod kay Yinpi? Pinapasunod kita kay Yinki dahil nasa kanya ang Gengjin. Hindi ako naniniwalang maiintindihan niya kung paano gamitin ang Gengjin. Dapat mapasa atin ang Gengjin. Sinom tayo? Ikaw, ako, anak, magandang gabi. Tapos ko nang gawin ang isang bagay gamit ang Gengjin. Iniisip ko nga lang, Fuzimo, hanggang kailan mo balak panatilihin siya ng ganyan? Ang cute, lahat sa paligid mo ay iyo.
Hindi ba't tinanggihan mo ang kasal at pinaalis ang babaeng ito para lamang resolbahin ang usapin natin? Binibining Xiao, ang pagtatalo sa pagitan mo at ni Fuzimo ay huwag mo na akong isama. Paano kita kakayanin na iwan? Kung hindi dahil sa iyo, pagkatapos ng pagkamatay ng aking kapatid, ang posisyon ng asawa ay dapat na sa akin. Sa tingin ko, ito ay dahil sa iyong gonglao, dahil sa iyong anak. Ito ang unang anak ni Zimo, kaya ayaw na niyang magpakasal. Hindi ito ang unang anak. Ang unang anak ay matagal nang namatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi maganda ang emosyon ni Binibining Xiao. Kayo na ang mag-usap, aalis na ako. Yingki 3 beses. Xiao Changyue, dumaan ka muna sa akin. Binigyan ka ni Fuzimo ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang umayaw. Pakawalan mo na siya. Ako naman talaga ang pakay mo. Nagtataka ako, paano ka nakaahon mula sa aninong iniwan sa'yo ng Yunmeng Valley? Bakit lalabas sa anino kung kaya ko itong sirain? Dinaduno? Hindi ko na talaga kaya, sobrang sakit ng tiyan ko. Binibini, sana tiisin niyo pa po sandali. Sa tingin ko, malapit na akong manganak. Lalabas ako para ilihis ang kanyang pansin. Binibini, tumakbo na kayo ng mabilis. Huwag kang magpapakamatay. Kahit pagsamahin pa ang ating lakas, hindi pa rin natin matatalo si Yunqing. Bakit pa natin isusugal ang ating buhay? Anong gagawin natin ngayon? Binibini, ano ito? Hindi ko akalain na may sapat na galing ang iyong binibini sa paggawa ng sandata. Ating tunghayan kung sino ang unang bibigay at mamamatay. Kung ako ba o siya nababagsak sa harap ng armas na ito. Binibini, nahimatay si Yunqing. Dapat na tayong bumalik upang tingnan ang kalagayan ni Fuzimo. Binibini, hindi na tayo maaaring lumapit pa rito dahil baka mahuli tayo ni Xiao Changyue. Mukhang ang mga turo sa iyo ng Yunmeng Grotto ay tumatak na sa puso mo, Zimo. Sa 5 araw na, gusto kong patayin ang lahat sa Yunmeng Grotto. Aray, bakit ka nagagalit? Hinayaan lang naman kitang maging kuya sa loob ng ilang araw. Mukhang dumanas ng matinding pagmamaltrato si Fuzimo noong bata pa siya, kaya siya naging ganito ngayon. Binibini, hindi ito ang oras para kaawaan ng prinsipe. Huwag mo nang gamitin ang salita ng ate mo sa aking nakaraan. Gusto mong balikan ang nakaraan? Dati, parang laruan ka lang na 2 talampakan ng haba sa tabi ng matandang guro. Pero ngayon, wawasakin mo na ang Yunmeng Grotto. Ha 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 ha. Anong tinatawa mo? Buti na lang at matagal ka nang nilagyan ng laso ng matandang guro sa katawan mo, hindi? Kung hindi, hindi ako magiging karibal mo at hindi ka rin magiging ganun kabangis sa akin. Bagamat kambal kayo ni Xiao Dongjun, lubhang magkaiba ang inyong mga personalidad. Dahil sa pagliligtas ni Xiao Dongjun sa akin, pahihintulutan kitang mamatay na buo ang iyong bangkay. Si Xiao Dongjun, puro Xiao Dongjun na lang. Siya lamang ang nasa isip ninyong lahat. Subalit ayos lang, hindi ba't nagtagumpay akong palitan siya? Ngunit ang matandang iyon, dahil sinaktan niya ako, kailangan siyang magbayad. At ngayon, kahit ikaw, hindi ka makakatunggali sa akin. Binibini, bakit di ko maintindihan sinasabi nila? Di ba't ang dating guro ng Yunmeng Grotto ay demonyong may pagnanasa na nangangailangan ng mga bata sa kanyang pagsasanay? Tatay ko, si Xiao Dongjun at si Xiao Changyu, lahat kami biktima. Binibini, narito po ako. Binibini. Muruwak siyang, ikaw ang bumaril. Saktan mo si Xiao Changyu. Binibini, ayaw ko. Ikaw ang aking nakababatang kapatid na babae. Ano ang hindi mo kayang gawin? Tutulungan kitang tamaan. Tingnan ang pulang tuldok at siguraduhin na bukas ang iyong 2 mata. Idikit ang balikat ng baril ng mahigpit sa iyong balikat. Bumaril ka. Sige, barilin mo siya. Huwag kang mag-atubili. Kailangan mong barilin ng maayos. Tamaan! Binibini!
Binibini, tinamaan ko siya. Binibini, mahal na prinsipe. Malapit nang mawalan ng buhay ang binibini. Bakit tulala ka? Tara, hanap ako doktor. Utong, tubig. Gising na. Nahirapan ka, lalaki siya. Hindi ako mahina. Bakit hindi ka na lang sumunod sa akin minsan? Paano kita tutulungan patayin si Xiao Changyue? Hindi ka marunong sumayaw. Paano ka nakatakas mula kay Yun Chin? At paano mo nagawang patayin si Xiao Changyue gamit lang ang martial arts? Mas mabuting huwag na niyang malaman ang tungkol sa baril. Ang gusto mo bang malaman ay kung anong paraan ang ginamit ko o ang iniisip ko tungkol sa'yo? Wala akong nakita. Prinsipe Xuanwu, isa lang ang tsansa mo. Gusto kong malaman ang iniisip mo. Sige ka? Oo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kusang loob kang nagpakita sa akin. Malaki na ang ipinagbuti ko. Ito ang sagot ko sa'yo. Ang ibig mong sabihin, kailangan kong utusan si Jin mo na ihanda ang ating kasal at kapag ikaw ay ganap ng gumaling, tayo ay magsasama na sa isang kasal. Ha? Sinong gugustong mamalagi ron habang buhay? Hindi ko maintindihan. Sa wakas ay ikakasal na, magiging asawa mo na, magkasama habang buhay. Tumakas ka? Huwag mag-alala, susunod siya. Ginang Yuan, sumama ka sa akin. Mahal na prinsesa, ang aking prinsipe ay naghihintay sa iyo sa unahan. Bilisan mo ang lakad, bilisan mo. Kaninong kasal ang ginulo ng kamahalan at nagkakapi ka rito? Dahil ang prinsesa ay isang phoenix na hindi kailanman maaaring ikulong. Ano sa tingin mo kung samahan kitang maglakbay at libutin ang buong mundo? Ha? Eh paano naman ang mga bisita ng palasyo ngayon?